Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above. I've been reading for almost an hour, and I'm on page 261 na ng Brideshead Revisited. Natatawa ko kasi, siguro mga 70% na ako into the book. And medyo, yung first half, di ko na kineri kasi sobrang, I don't know, I found it annoying. Or siguro wala lang ako sa mood magbasa about some triggering topics like yung hindi uminom eh. Like, ano ba tawag dun? Alcoholic. Yun, alcoholic. Hindi ko lang alam kung nare-react ako kay Charles, which is the protagonist or yung parang pinaka-main narrator na dapat may ginawa pa siya, dapat pa nag-try harder pa siya. Pero hindi ko din sure kasi he was very young at that time. And feel ko din naman siguro when he's put in the position na hindi ko alam kung kaya ba niya talaga tulungan yung kaibigan niya. Pero kasi medyo he saw, para kang tumitingin ng train na mababangga. Well, ako ayokong makita yun. Pero yun yung analogy lagi na you can't seem to take your eyes off the train wreck. Kahit alam mo na, I mean, sobrang horrible. Ewan ko kung gano'n lang ba siya. Like, he saw it coming. In my opinion, like, feel ko, alam niya na naging worse and worse si Sebastian. But then again, I don't know. Like, medyo nainis ako sa part na yon. Hindi ko alam kung ano ba dapat yung gawin or dapat mo may ginawa siya. Did he try at all? Parang ganun. So, not really sure. Na-enjoy ko lang yung last chapter about Julia and Rex. I found Rex very funny. Kaya natawa lang ako kasi with all the marriage talk. Kahit 70% na ako or 60% na ako sa libro, I still don't know what this is about. Ay, yung paano naman nangyayari. Like, his friendship with Sebastian and yung building up na story na ano yung history niya with the Brideshead na tama ba, lugar. Ayun pa lang naman so far. And I'm just very pissed off sa nanay ni Sebastian kasi low-key, siya din may dahilan kung bakit naging worse and worse yung anak niya. But at the same time, I don't know. Ewan ko. Parang pag gano'n kasi yung mga topic, hindi ko kasi alam din. Hindi ako maka-judge, ganun. Ayun pala naman ako so far. Bigla ka lang naalala, have you guys seen the newest Harry Potter remake or series na gagawin nila? I've watched the trailer and panoodin nyo din kasi let me know your thoughts. But my thoughts, ang dilim na naman. And hindi lang sa dilim, like yung tone, kasi syempre nag-edit ako. So I'm very, pero like medyo may alam ako when it comes to color grading na a little bit. Ang blue niya. Yung tone niya, very blue. Cold. I don't know why. Like, babago ba siya? Kasi inisip ko nung una, baka naman pag sa London, cold lang yung lighting or cold yung tone. Pero sa trailer, kahit sa Hogwarts na siya, very cold pa din yung feel. It's not heartwarming or as inviting as the original movies. Kasi hindi ko naman na-expect na kailangan nilang sobrang gayahin. Pero, syempre yung magical feel ng Harry Potter and kaya ka nga nanonood ng mga fictional series kasi you don't really need that realistic feeling, diba? Especially kung children fantasy series or genre yung ini-aim mo. So, di ko alam kung bakit very Netflix lighting. Di ko magets. Kasi gets ko naman yung iba yung digital saka sa film before. Pero kasi you could have just tweak it ng a little bit sa warmer side. Ano kaya naisip ng mga nag-a-approve ng ganun na bakit? Ano kaya psychological behind it? Kung bakit ganun na yung mga film series nowadays.
Speaking of Harry Potter, meron ako dito. Dito lang ako siya dito sa apartment ko, which is yung Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ko na, wait for it. Dun, dun, dun. It's cassette audio tapes. Yung nakita ko to sa, sa carousel, sabi ko, gusto ko talaga siya. Tagal ko na binili nito. As in, sobrang tagal na nito. Bago pa yung pandemic. So, di ko sure kung nagaan na ba to or anong nangyari na sa kanya. Pero, I have it in my possession. Ewan ko. I'm excited na i-try siya next time. I do have a cassette player. Pero parang gusto ko kasi mapakinggan to na may speaker talaga. One of my cherished talaga to na gamit. Anyways, may kukwento pala ako sa inyo na nangyari kanina lang. Actually, since I wanna share my thoughts or update, I guess. Kasi, nakapark sa labas yung si Wingman, yung kotse ni Emani. Tapos, dito kasi sa area, kailangan mo magbayad ng certain amount of barya para makapasok ka sa subdivision. So, parang yun yung entrance fee mo, 'di ba? So, nung nagtaas na yung entrance fee na yun, kinailangan namin na kumuha na ng sticker. Hindi na siya makatarungan na magbabayad ka every single time na papasok ka sa gate. So, kumuha na lang ng sticker. So, yung sticker na yun, sabihin natin, tapos kailangan mo magbayad ng like HOA, ganyan. Pumatak na ng 1K yung gastos for that sticker lang. So, sabi natin ang value ng sticker is 1,000. Sticker sa kotse yung parang makapasok ka sa mga subdivision and homeowner ka talaga, ganyan. Then, kanina umaga lumabas siya kasi kailangan niya mag-asikaso ng bank-related documents. Tapos pag uwi niya doon sa gate, dinaan na lang niya yung guard, tapos parang nakita niya na parang masama yung tingin ng guard sa kanya or sa kotse. So, nagtaka siya kasi parang, bakit masama yung tingin niya? May sticker naman kami. So, hindi naman nagme-make sense. So, pagbaba niya ng kotse, pag-park niya ng kotse, pagbaba niya ng kotse, wala yung sticker. Wala na yung sticker sa kotse. So, syempre, ang nangyari, ang pinaka-applicable na explanation dun is ninakaw, di ba? May nagnakaw. Napafrustrate ako kasi siguro yung una kong narinig yun, sinunod niya sa akin yung update. Parang, nasa middle kasi tayo ng crisis And lahat naman tayo, naghihirap. Alam mo yun, lahat naman tayo apektado. Lahat tayo, kumbaga, pera pa rin yun Like, sabihin natin, kahit mas kailangan mo, pero kailangan, gets mo, parang 1,000. Ang mahal kaya ng 1,000. Ang sobrang laki kayang bagay nun. And syempre, hindi naman nanakawin yung sticker kung hindi ka nun ka-valuable. So, it says a lot na, kahit sticker lang sa kotse, di ba? Okay, parang na-frustrate lang ako na, ang unfair. Pinaghirapan din naman ni Eman yung 1,000 na yun. And hindi naman, matino siyang mamayan na tao. Like, he's fighting fairly. Hindi naman siya nanguha ng sticker. Hindi naman siya yung, parang, alam mo yun? Actually, natatawa ko. Nakinig ko yun, ang unang kong reaction. Bukod sa disappointment. Parang natatawa ko kasi, bakit naman kukunin yung sticker naman so much? Ganon. Like, sa akin kasi, sige, sabihin natin, mas kailangan mo yung sticker. Okay, go. Like, okay, sige, sa'yo na yan, diba? And yung value, sabihin natin, yung mga 1K, 1.5, diba? Ang problema kasi sa akin, yung hindi na ako feel safe. I don't feel safe anymore here. Kasi kahit pala yung ganun kaliit na bagay is nawawala dito. So, what more if you have more valuable thing? Nakakasad. Natatawa ko kasi ang babaw na, naman yung sticker naman, kukunin naman. Pwede mo naman yung sticker pag-aanin nyo. Hindi pumunta si Eman dun sa admin, I guess, or sa village na, I don't know, like yung mga, tapos nagsabi siya kasi nanakawan nga siya. Tapos nakakatawa kasi, sabi, bumili na lang daw siya ulit. Magbayad na lang daw siya ulit. And, parang nagalit pa nga kasi parang inaano niya na, ini-insist niya na nanakawan nga, ganun. So, like, may way ba, ganun. Tapos parang nagalit agad yung admin na parang, gusto mo libre, ganun. I mean, totoo kasi
okay, oh, chill, girl. Like, chill, calm down. Di ba? Nakakatawa din kasi, wala lang, like, nagtatanong lang naman. Tapos, ang report is, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, 5 na yung nawawalan. This week lang. So, may sticker serial hunter dito yata, ganan. Ewan ko, nakakatawa lang kasi, yun talaga yung sa akin, yung fact, na hindi lang sa sticker. It's not the topic of sticker lang, but yung safety kasi. Nakakatakot. And I don't want to spread negativity or you spread na parang, alam mo yun. Pero, kaya, I want to take it as lightly as possible. Kasi ayaw kong ma-manifest na, alam mo yun, tatakot ako, mamaya talagang may, pero kasi with the recent news, diba, na may mga nang loloob talaga sa bahay, ganyan. So, nakakatakot lang. So, I'm just letting you know na I don't really feel safe anymore in my own home, which is so sad. Sobrang sad. And you should feel safe in your own home. You should feel safe in the home, the apartment that you're praying for, that you're working hard for. So, ayun, parang, that's a sticker. Anyways, ayoko talaga ma-manifest. So, I'm just taking it positively na baka naman kailangan na talaga. Mas kailangan pa niya yung sticker na yun. So, whatever, di ba? Parang, okay, kunin mo na lang, ganyan. Basta wag kang mananakit ng tao. Pero like, at the same time, pinaghirapan ng tao yung sticker din na yan, di ba? Sana na lang, God bless, gano'n. Like, sana makatulong yan sobra sa'yo, yung sticker namin. Like, if it's gonna help you, na yumaman ka na sobra, sige, I support. Like, in all seriousness, huwag gagawin yun. Pero like, pag mag-isa ka lang sa bahay, or you're living alone, or ka talaga, like solo flight ka talaga sa home mo, always double lock your doors, always check your windows. You will never know talaga. So, stay safe out there, girlies, kasi this is why kailangan mo talagang iboto ang mga matitinong tao. This is why. By the way, we have our very first empty hair product. It is T-Dove Biokeratin Straight and Silky Protective Nourishing Oil. Ito yung variant niya. Kasi iba-iba yata yung variant na ito. Pero ito yung natapos ko na! So, what I usually do, konti lang. Then, rub it on my hand. Spread it around my hands, ganyan. And then, just a little bit. Just a little bit too much. And sobrang bango niya. Ang bango niya. But it can be a little bit too oily kapag syempre madami kang nilagay. Kaya manage lang ang oiliness naman so much. Who the fuck is that? Sino yan? Sino yan? Doesn't need a crown. Hey, so she's a princess. She's running around. Even if she falls. Where? You're here. Dance with me, Princess Emily. Sorry, pero